Dinala na sa Camotes Island ang ilan sa mga namatay sa lumubog na MV Kim Nirvana B sa Ormoc City. Kasama nila ang mahigit 100 nakaligtas sa trahedya at kanilang mga kaanak. Mula sa Ormoc City, may ulat on the spot si Rafi Tima. Rafi. Matapos ngang 3 araw, Maris, ay pauwi na sa Camotes Islands ang mga pasahero ng lumubog na MV Kim Nirvana B. Gayunpaman, bangkay nang babalik sa kanilang mga mahal sa buhay, ang ilan sa kanila. Kabuang 45 kabaong ang lulan ng BRP Batangas ng Philippine Coast Guard nang ito ay umalis kanina lamang mula rito sa Port of Ormoc. Isinakay ang mga ito sa helipad ng Coast Guard Search and Rescue Vessel. Inaabot ng mahigit 3 oras bago na isakay ang mga kabaong dahil dala-dalawa lang yung kayang iakyat sa barko ng Coast Guard dahil malakas pa rin ang alon dito sa Ormoc. Bukod sa mga labi na mga nasawi, ilulan din ng barko ang mahigit 100 ngang survivors at kanilang mga kaanak. Sumama na rin sa biyahe kanina ang mga tiga-Camotes na stranded dito sa Ormoc dahil sa hindi pagbiyahe ng mga passenger boats matapos maglabas ng gale warning ang Pag-asa kahapon. Naging madamdamin ng pamamaalam ng ilang tiga-Ormoc sa kanilang mga kaanak na pauwi ng bangkay sa kanilang mga tahanan sa Camotes. At ayon sa Coast Guard, umabot na raw sa 6 na po ang na-recover na bangkay mula sa lumubog na MV Kim Nirvana matapos silang makakuha ng 2 pang bangkay kagabi. Pero biniverify pa raw nila na mabuti kung talagang kasama nga ang mga ito sa lumubog na bangka, lalo pat sobra na sa nakalagay sa manifesto ang bilang ng mga nasawi at nakaligtas. Gayunpaman, ay may nakausap tayong isang nakaligtas kanina na hanggang ngayon daw ay hindi para nakikita yung kanyang isang anak at asawa. 5 daw silang lunan ng lumubog na barko, siya lang at isang pamangkin ang nakaligtas. Na-recover naman at lulan na ng BRP Batangas ang 3 taong gulang niyang anak at pabalik na nga sila sa Camotes. Kaya naman pakiusap nitong si Rolando Luchavez, wag sanang tumigil ang mga otoridad sa paghahanap dahil hanggang ngayon nga ay nawawala pa rin yung kanyang asawa at 1 taong gulang na anak. Bagamat puno nga ng kalungkutan ang biyahe kaninang BRP Batangas, may good news din tayo nakuha. Lula din kasi ng barko pabalik ng Camotes ang isa sa mga itinuturing ngayong bayani sa nangyaring trahedya, ang Amerikanong si Larry Drake na nakapagligtas ng 3 pasahero. Matapos makalabas sa tumaob na bangka at makita ang kanyang asawa at biyanan, nakapagsagawa ng CPR ang dating emergency medical technician sa isang nalunod na ginang at nakapagligtas pa ng isang bata. I was doing CPR on a woman when he was floating and he had a bright yellow shirt on, so I see him. So I pull him up out of the water. I'm doing mouth-to-mouth on the woman, and I pull him out of the water at the same time. And he screamed, and I hand him to my wife. So my wife and mother-in-law hold on to him. And his mother was over on the other pontoon screaming. So he's going, mama, 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 but he was fine. He's okay now. And this was when you were still on the upturned boat? Oh, in the water, yeah. We were outside in the water, the big waves, the big giant waves going over our heads, yeah. At some point, did you fear for your life and for your family? My family, yes. Me, no. I'm a very good swimmer. I never felt scared for my life, honestly. To me, it was a surreal. It was. Everybody said it was chaotic, but where I was, it wasn't. Everybody did good. They really did. Everybody tried to help everybody. Ayon kay Larry, hindi niya itinuturing ang sarili bilang isang bayani. Ginawa lang daw niya ang normal na dapat ginagawa ng isang tao sa kapwa, lalo pat may kakayahan at training naman siya para tumulong. Kanina ay nagkita sa barko si Larry at ang iniligtas niyang bata kasama ang ama nito na labis ang pasasalamat sa nagligtas sa kanyang anak. Pagpunta namin sa Pilar, so hanapin kayo namin at we will invite you to... Anytime. Same. You can come to once we're done with our house. Because of you, my son was saved. So thank you very much. You're very welcome. Pagdating sa Camotes Islands ay inaasahang ililipat sa maliit na bangka ang mga labi bago tuluyang madala sa Pampang dahil malaki raw ang alon sa isla, kaya naman hindi makakadikit o makakadoong yung barko ng Coast Guard. Ang ibang labi na naiwan naman dito sa Ormoc dito na raw paglalamayan habang may iba pang patuloy na kinikilala. Yan pa rin ang latest mula dito sa Ormoc. Maris? Rafi, nakakabilib itong ginawa na pagliligtas ni Larry at nakakatuwang makakita ng mga ganyang kwento ng pag-asa sa gitna ng trahedya. Pero kanina binanggit mo 45 lamang yung dinala dyan sa Camotes Island. Yung iba ba ay maiiwan na lamang dyan sa lugar na yan? Hindi na kailangan dalhin sa Camotes Island kasi parang base sa tala,
60 na yung bangkay, may 15 pang natitira dyan. And in the meantime, ito ba yung sinasabi mo na naiwan pa doon sa punerarya at hanggang ngayon ay wala pa rin nagka-claim sa kanilang mga bangkay, Rafi? Yung ibang Maris ay kinikilala pa lang dahil wala pa nga daw nagkiklaim sa kanila, habang yung ibang namang kaanak ay nag-decide na dito na lamang iburol yung kanilang mga kaanak at huwag nang dalhin sa Camotes Island. So talaga may mga naiwan dito at nananawagan nga yung mga otoridad sa ibang mga kaanak pa na maaaring hindi pa nakikita nga yung kanilang mga mahal sa buhay na magtungo sa punerarya para kilalanin kung yung mga naiwan pa doon ay yung kanilang mga kaanak, Maris. Salamat. Ingat kayo dyan, Rafi, Tima.